alam niyo po ba mga kababayan, meron po napakagandang balita. Tayo pong nakita ngayong araw na ito na kung saan mga kababayan, ito pong si dating congressman, Saldico, arestado na po mga kababayan at pinag-uusapan na kung paano po ito mapapabalik ng Pilipinas. Ano po, dahil nga daw itong si Saldico mga kababayan ay naharang po sa bansang Czech Republic pagkatapos po umentrada doon mga kababayan ng walang sapat na dokumento. So ngayon, akala ko ba sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na weak leader si PBBM, akala ko ba mahina yung ating presidente mga kababayan? Pero ano, nasasaan ngayon si Saldico? Anytime, anywhere, pwede na pong mapabalik ng Pilipinas mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Mga kapatid, update muna tayo ng mga nangyari ngayon sa Malacanang. Kinumpirma na nga ng palasyo ng Malacanang na nahuli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag. Tingnan nyo ang susunod dito kay Saldico mga kababayan. Napakalaki ng posibilidad na ang sumunod kay Saldico ay walang iba kung hindi itong si Harry Roque. Ano po, kasi 'di ba nasa bansang Austria, ito pong si Harry Roque, at anytime mga kababayan, kapag lumabas na po ang red notice niyan, susunod ka na Harry Roque kay Saldico na mapapabalik ng Pilipinas. Na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan. Kasalukuyan daw siyang nakadetain dyan sa may Czech Republic at nakikipag-coordinate na ang Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangang gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating. Akala ko ba, sabi ni Harry Roque, malabo maaresto ng Marcos administration ito pong si Saldico. Bakit ngayon mga kababayan, pinag-uusapan na ng Pilipinas at ng bansang Czech Republic ito pong pagpapabalik mga kababayan kay Saldico sa bansang Pilipinas. So ito nga po yung lagi po nating sinasabi na malimit pong sinasabi ng ating mahal na presidente na oo nga, makakapagtago ka sa batas pero hindi ka makakatakas. Di po ba mga kababayan, makakapagtago si Harry Roque, si Saldico, pero hindi po siya makakatakas. Mahuhuli po siya ng kamay ng batas. At eto na mga kababayan, malapit na mapabalik ng Pilipinas ito pong si Saldico, at ang susunod diyan kapag lumabas na yung red notice ni Harry Roque, ay posibleng si Harry Roque ay mapabalik din ng bansang Pilipinas. So yung mga nagtatago sa kamay ng batas, makakapagtago kayo pero hindi kayo makakatakas sa kamay ng batas ng Pilipinas. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Kongresista. At yan muna ang pinakahuling update. Ako po si Maricel Halili. Magandang gabi. Tuloy pa natin dito mga kababayan. Ito pa yung isang balita. Mainit-init na balita ngayong gabi. Nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Kinumpirma po yan mismo. Nako, delikado mga kababayan dito Delikado dito mga kababayan si Martin Romualdez. Kasi biruin nyo pagka itong si Saldico kumanta at idinawit nito si Martin Romualdez mga kababayan at may sapat na ebidensya ito, talagang sabit po dito si Martin Romualdez. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kapag ang ating presidente ay idadawit nila sa mga issue na yan, na wala namang kinalaman ng ating presidente, at kung mapapatunay na ginamit lang ni Martin Romualdez ang pangalan ng presidente para makuha nila ang gusto nila, dapat po talaga mga kababayan na managot din si Martin Romualdez. Ano po, so anyway, ituloy pa natin. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkani ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee. Pag ito nakulong mga kababayan, si Saldico isa po ito sa big fish na inaabangan po natin na maaaresto at makukulong sa isyo ng maanumalyang flood control mga kababayan. So ngayon, kapag nakulong, ito pong si Saldico sa bansang Pilipinas, wala na pong maisusumbat yung mga DD-shit mga kababayan na walang naipakulong na big fish ang Marcos administration. Kasi biruin nyo hindi lamang po si Saldico
ang posibleng makulong, maging yung mga senador, mga kababayan, na sangkot talaga sa maanumalyang flood control, malapit-lapit na din pong makulong yung mga yan. Yung appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating diba? Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. Sabi dito, paano si Atong Ang at Roque at Ronald Bato? Darating din ang panahon ninyo sa katiwalian ninyo, kasinungalingan. Kaya nga di ba maaresto at maaresto yung mga yan, mga kababayan, lalo na at may lead na daw si John Vic Remulla kung saan nakikita ito pong si Atong Ang. Si Bato de la Rosa naman, mga kababayan, hanggang kailan niya matitiis na magtago sa kamay ng batas. Si Harry Roque naman, kapag lumabas yung red notice niyan galing sa Interpol, maaresto din yan, mga kababayan, kung nasa saan siyang bansa. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid, di ba, mga kababayan? Yung mga didisit dyan, buhay pa ba kayo? Akala ko ba, sabi ninyo, si PBBM, weak leader. Di ba? Akala ko ba, sabi ninyo, weak leader si PBBM. Ba't balita ko, yung iba, mga kababayan, yung iba, tila yung claim nila na may sakit ang presidente at malubha yung karamdaman at may stage 4 colon cancer. Bakit binabawi na ngayon yung statement ng ibang mga nagpakalat ng fake news dyan? Bakit kinakabahan na ba kayo? Natatakot na ba kayo? At saka, mga kababayan, tingnan nyo partida. Habang ang presidente nagtatrabaho at talagang kita nyo naman kung gaano pa kalakas. Ayan diba? Kita nyo, habang si PBBM ay nagtatrabaho at kasama si Yorme, si Isko Moreno, mga kababayan, na tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin, may ganito kagandang balita tayong marireceive, malalaman, na kung saan itong si Saldico na-aresto na nang walang kahirap-hirap, mga kababayan. Nasan ngayon yung mga didisit na nagsasabi na mahina si PBBM? Na si PBBM ay weak leader, hindi kayang habulin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ano kayo ngayon? Diba, biruin nyo, si Saldico, arestado na. Susunod dyan, si Harry Roque, possible. Diba? Ayun nga, sabi dito, you can run, but you cannot hide. Kaya nga, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, makakatakas sila, makakapagtago sila. Pero sa totoo lang, hindi nila matatakasan ang kamay ng batas. Ibig sabihin, makakalayo sila pansamantala, pero hanggang kailan? Kita nyo si Saldico, nagpunta ng ibang bansa. Diba, sinubukan, mga kababayan, tumakas. Pero wala. Ang ending, arestado at arestado pa rin. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Ayan balita ko, mga kababayan, ito, chismis lang. Balita ko, si Eloy Burgess, binabawi na yung claim niya. Balita ko, mga kababayan, iba ng statement kayo ni Eloy Burgess. Buhat nung nabalita na ipapatawag yung mga nag-imbento ng fake news patungkol po dun sa sakit ng presidente. Kita nyo ngayon, yung presidente napakalakas, nakakapagbuhat pa ng bigas. Di po ba? Nakakalundag-lundag pa, nakakapag-jogging pa. Habang inaaresto yung mga tumatakas sa kamay ng batas. Di po ba? Kita nyo? Ngayon, kasalukuyan pa rin nagdidistribute ang ating Pangulo kasama sina Mayor Isko ng mga biyayang bigas para sa ating Manilenyo.
Oh, 'di ba mga kababayan, tapos makaka-receive tayo ng ganito kagandang balita na kung saan si Saldico arestado na. Tsaka ito pa mga kababayan ng isa sa pinakamagandang balita na nakita rin natin. Ito, wait lang, pakita ko sa inyo. Yan. Ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita. Sabi po dito mga kababayan, ayon daw po kay Senator Ping Lacson, ito daw pong si Tito Sen at etong mga Tulfo mga kababayan, lumagda na sa flood control reports at dalawang iba pa na nagpahiwatig ng suporta. Ibig sabihin mga kababayan, kapag lumagda dito yung ibang mga senador at nakakuha ng sapat na perma, talagang irerekomenda po nila na kasuhan na yung mga sangkot na senador sa maanumalyang flood control. So ngayon sabi po dito, basahin po natin lumakas ang suporta para sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control issue matapos lumagda ang dalawa pang senador at may iba pang nagpapahiwatig na paperma din sila. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Panfilo Ping Lacson, sabi ni Lacson lumagda sa partial report sina Senator President Vicente Tito Soto III at Blue Ribbon Vice Chairman Erwin Tulfo, habang hindi bababa sa dalawa pa ang nagpahiwatig na paperma din. As of yesterday, two other colleagues also signed. Senate President Soto as ex-officio and Senator Erwin Tulfo, BRC Vice Chairman, at least two others have indicated their willingness to sign ani po ni Lacson mga kababayan. So ibig sabihin, parami ng parami yung mga senador na talagang suportado na mga kababayan yung pagpapanagot dun sa mga kasamahan po nilang senador na sangkot po sa maanumalyang flood control. Alam naman po natin kung sino yung mga senador na posible mga kababayan talagang makulong sa mga susunod na buwan. At alam ko naman mga kababayan na alam ninyo kung sino po yung mga yon. Ano po, so ngayon sabi pa dito, ayon kay Lacson, bagamat hindi niya pipilitin ang kapwa miyembro sa Senate Blue Ribbon na lumagda sa partial reports bilang paggalang sa kanilang mga individual na desisyon, nag-alok si Soto na tumulong. Sabi pa dito mga kababayan, sa ngayon, hindi bababa sa 6 na ang lagda sa partial report at kailangan pa ng 3 upang ito ay maihain at maipresenta sa plenaryo kung saan maaari itong pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin. Noong Miyerkules, sinabi ni Lacson na sinuspindi niya ang mga sumusunod na pagdinig ng komite hinggil sa flood control hanggang maipresenta at maisponsoran niya ang partial committee report sa plenaryo. Aniya, ang pagpapatuloy ng pagdinig ng hindi umaabot sa lohikal na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaaring pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin sa Senado ay magiging walang saysay at salungat sa mga tuntunin ng Senado, mga kababayan. So ngayon, kapag ka nakakuha ng sapat na perma ito, automatic mga kababayan, dadalhin po sa plenary yan at pagdidebatihan. At kapag ka nakalusot doon mga kababayan, talagang yari na dito yung mga senador na sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, napakaganda po nito dahil ngayon makikita natin kung papaano papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control ng mga kasamahan nila na senador katulad ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, mga kababayan, at yung iba pa na mga sangkot. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin patungkol po dito sa pagkakaaresto ni Saldico mga kababayan at patungkol din dito sa paglagda nito pong si Senator ni Senate President Tito Soto at nito pong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan at iba pa na mga kasamahan po nilang senador patungkol po dito sa flood control reports mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan.